Hello mga kalodi, nandito tayo sa isang maliit na project kung saan magkakabit tayo ng PVC ceiling panel. Itong nakikita nyo is trusses na kahoy yan. Tatanggalin natin yan mga kalodi. Tapos dito sa kabilang side na makikita nyo, kasama rin yan. Tatanggalin din natin yan mga kalodi. Yan mga kalodi, tinatanggal na natin yung old na trusses na nilagay nila dyan na kahoy. Papalitan natin siya ng metal paring dahil yun ang request ng may-ari. Although kahit itong kahoy okay naman pagkapitan ng PVC panel, pero mas maganda, total tinanggal naman natin yung old na ceiling nila. Palitan na lang natin lahat para pare-pareho silang bago. Mga kalodi, sundan nyo na lang ako sa ating gagawin at mayroon tayong konting matutunan dito sa mga baguhan. Ayan mga kalodi, nailatag na natin siya. Hindi ko na pinakita kung paano ito ilatag. Bali magbibigay na lang tayo kung paano tayo mag-slice o dugtong lalo na sa kantuhan. Tapos kung paano maglatag o maglagay ng rivets. Ang mga kalodi pala, pag rivets nito ay dahil may naka-indicate itong metal paring na kanal or groove, doon natin pa tatamaan ng rivets yan. Pagdating naman sa kantuhan mga kalodi, may ipapakita ako sa inyo video na ginawa ko para masundan nyo kung paano ang pagdugtong lalo pagdating sa kantuhan na tinatawag natin 45 mga kalodi. Kalodi, konting tips sa ganitong trabaho o project. Magbibigay lang tayo ng konting idea pagdating sa mga jointing ng metal paring saka PVC molding, kasi ang ginagawa natin is nag-i-install tayo ng PVC ceiling plastic. Mga kalodi, ito yung mga gamit natin: parina, skwala, scissor for metal, sa pliers. Ito ang i-demo natin mga kalodi. Nakat ko na ito pero ano ko lang mga kalodi, i-demo ko lang kung paano yung ginawa natin mga pagdugtong o joint sa pagdating sa kantuhan at saka sa pag-sit up ng metal paring sa dugtong niya. Kasi ang ginawa ko mga kalodi, dahil hindi naman ito mahaba masyado na pag-install natin ng PVC ceiling, hindi na ako bumili ng clips para dito sa metal. Puro ang ginawa ko mga kalodi is cutting, slice, tapos rivet. Ito pala mga kalodi, pagdating sa kantukan, ganito ang ginawa ko para kung gusto nyo nang malinis yung kanto, hindi basta-basta lang na nagdugtong kayo. Kung gusto nyo naka 45, may ginawa tayo dito mga kalodi. Ito mga kalodi, kung nakikita yung guhit o mark ng natin, sign pin. Ayan, metal paring ito mga kalodi. Inopen ko dito kabilaan. Tapos yung X na yung mga kalodi, makikita no, yan yung ikakating nyo. Tapos ito na siya mga kalodi, yung nakat na natin. Ganito ang magiging hitsura niyan. Yung bali dito mga kalodi, huwag yung ikakat kasi dyan tatama yung idudugtong nyo. Ipapakita ko sa inyo kalodi kung paano ang style niya.
Halimbawa ganito kalodi. Ito, yung kabila, plain lang siya. Huwag yung kakatingin. Putol siya straight kasi ipapasok nyo siya ng ganito mga kalodi. Yan. Ganyan magiging itsura niyan. Pero pagdating sa labas niyan, para malinis yung trabaho, hindi sasabihin na hindi kayo marunong mag-45. Ganito ang lalabas yan mga kalodi. Papasok nyo yan. Ganyan mga kalodi. Nakikita nyo. Yan. Naka 45 siya pagdating sa kanto. Tapos yung pagbabarinahan, yung paglalagay ng rivet, dito siya, tapos dito. At mga kalodi, yung paglagay pala ng rivet, itapat lang, itapat natin sa may dito kasi may groove naman yan, yung kanal na tinatawag. Itapat natin yung mga rivet dyan sa kanal niya. Para hindi halimbawa, nakaribit na yan, yung ulo ng rivet nakalubog, at least naka-level pa rin yan. Hindi siya sagabal mga kalodi. Dito sa molding naman mga kalodi, same rin ang process. Halos parehas lang naman siya. Ganito ang style naman sa dugtungan yan. Isang i-slice nyo, nakadiretso, tapos mag-slice kayo dito. Tapos idudugtong nyo lang yan mga kalodi. Ipapasok nyo lang yan. Ganito. Yan, para malinis siya. Tapos ang rivet na yan kalodi, dito sa isa lang, sa gitna lang. Dito sa loob na. Para hindi makikita ang rivet. Pero pag naglagay na kayo ng PVC sealing, ito, malinis yan mga kalodi. Kasi ang magiging hitsura niya, ganito siya mga kalodi dahil ipapasok niya yung PVC. Tapos papasok din yan. Pasensya na mga kalodi, mag-isa lang tayo. Walang humahawak ng camera ng cellphone natin. Ganito ang magiging itsura niya mga kalodi. Ito. Pag in-install natin. Yeah. Oops. Paano ba yan? Saglit lang. Ayan mga kalodi. Ganyan magiging itsura niyan. Ipapasok nyo lang ito na isa na hindi na slice. Kasi ang lalabas yan, yung na-slice na kinatig nyo sa labas. So, pag pasok nyo na itong PVC sealing, ganito magiging hitsura niyan. Malinis siya tingnan, di ba mga kalodi? Tapos, diretso na yan, papunta dyan. Hanggang sa matapos nyo yung ginagawa nyo. Pagdating naman sa mga kalodi, halimbawa, sa kantuhan, straight lang ang dugtong natin. Ganito lang mga kalodi gagawin nyo dyan. Tatapat nyo lang yan. Ganyan, malinis siya. Siguraduhin nyo lang mga kalodi ito na pantay din para hindi siya umangat na ganyan, nakaganyan, or makaganyan. Basta gagamitin yung eskwala, i-sure nyo na nakadiretso yung cutting niya. Kagaya niyan mga kalodi. Yan. I-straight nyo lang yan. Para pag pareho silang straight ng cutting, lalabas yan. Pag dinugtong nyo, ganyan ang lalabas yan. Malinis yan. Tapos, mag-rivet na kayo dito ng dalawa. Panigurado na hindi sila gagalaw. Kasi once na nilagyan mo ng PVC yung mga kalodi, sinuksukan mo ng PVC yan, ganyan magiging itsura niya mga kalodi. Malinis siya. Ayan mga kalodi. Ganito ang magiging itsura ng dugtong nyo na straight. Ayan. Kung nakikita nyo yan. Pag sinuksukan nyo siya, pag pinasukan nyo siya ng PVC sealing, ganito ang magiging itsura. Matibay na yan mga kalodi kasi parehas kumain siya ng PVC na sealing natin. Tapos nakaribit yan sa loob. Tapos magre-ribit ka dito kalodi ng pang-lock dito sa PVC sealing na ito. Ganyan lang mga kalodi yung pagdugtong natin sa mga
kantuhan saka street na dugtungan. Ganito lang mga kalodi para malinis ang trabaho natin. Pwede nyo rin pagpatungin yan, pero mas maganda yung ganitong style para naka-label sila. Walang makikita na umangat, diretso siya lang, malinis. Tapos dito naman pala mga kalodi sa pagdating sa cross ng metal paring natin. Ganito lang gagawin natin mga kalodi kasi puro ako rivet lang, hindi ako bumili ng clip kasi hindi naman mahaba yung pinaglagyan natin. Nasa 1 meter tapos 1.5 meter lang yung pinaglagyan natin, kaya hindi na kailangan ng clips. Tsaka kung medyo nagtitipid-tipid tayo, dito na tayo mga kalodi. Yun nga lang, magtiyaga tayo mag-rivet. Ganito naman ang mechanism yan mga kalodi sa pagre-rivet ng mga sa cross natin ng metal paring. Ayan mga kalodi, ito may kinat tayo na metal paring. Ganito lang ang pagano natin. Isusukat lang natin ito mga kalodi na lalagyan natin ng metal paring para pumasok siya dito sa ginawa nating cutting. Ganyan mga kalodi, para eksakto siya. Tapos pagdating dito sa kabila mga yan, ito magiging itsura niya mga kalodi. Yan. Basta mga kalodi, tatandaan natin parati na ang paglagay ng rivet parating nasa groove o yung kanal ng metal paring. Para yung ulo niya, at least nakalubog pa rin. Hindi siya magiging sagabal. Naka-label pa rin siya. Tsaka yun naman ang purpose nito, kaya mayroon siyang groove or kanal dito na metal paring. Dahil dito talaga natin ipapasok yung rivet. Tapos yung pag-rivet nito kalodi, kahit dalawa lang, naka-slice lang siya. Pero nasa inyo mga kalodi kung gusto nyo 4, para siguro kung nag-aalangan kayo na hindi matibay. Pero sa dalawang ito mga kalodi, 100% naman na matibay. Basta okay yung pagkakakat nitong ginawa natin cutting dito sa cross. Tapos ito mga kalodi, yung diretsyo na ito, huwag nyo itong kakatingan para yung lakas niya at saka yung, kasi ito yung magdadala ng mga kalodi. Ito ang magdadala dito sa isang metal paring. Siya ang mag-uhol talaga ng pwersa ng bigat. Kaya ito hindi natin ikakating to, buo siya. Wala siyang cutting dito sa gilid. Ang ano lang dito, rivet lang pagkakabit. Buo siya mga kalodi. At isang side lang, isang part lang ng metal paring ang kakatingan nyo. Kung ito ang ginawa nyong cross, pagdating sa dulo, diba ganito, magkakating rin kayo. Hindi, huwag nyong gagawin na itong dalawang metal paring na mag-cross, pareho nyo sila kakatingan. Dapat iiwan nyo itong isa na buo talaga. Hindi nyo siya kakatingan para yung tibay niya, kasi nakahiga yan, nandun pa rin. Dahil once na kinatingan natin to, mababawasan ng tibay ito. Dahil kagaya nito, pag nakatingan to, malambot na siya. May pupul na kagad yan. Ganyan ang mga kalodi. Kunting diin mo lang, baluktot na yan. Ganyan. Yan lang mga kalodi. Napakasimple lang nito, pero may konting kayo dito na makukuha kahit papaano. Hanggang dito na lang mga kalodi. Sana nakatulong tayo sa mga baguhan. Kahit sa mga professional, ginagawa rin itong mga ganitong style ng cutting pagdating sa mga maliliit na corner. Sana may konting aral itong ibigay sa inyo. Ingat mga kalodi.
kalodi, bago ko pala nilatagan ng PVC ceiling panel ito. Pinuntirohan muna natin yung gutter niya tsaka yung fascia board. Kasi pag hinuli natin yan, mahirapan na tayong wala tayong panghahawakan dahil nakaklose na yung ceiling natin. Dahil nakabitan na siya ng PVC ceiling. Kaya inuna ko munang pinturahan yung gutter tsaka yung fascia board niya bago ako nagkabit ng PVC ceiling panel. Ayan mga kalodi, nagkakabit na tayo ng PVC molding. Pagkatapos nito, ang isusunod natin yung PVC ceiling na. Siya nga pala mga kalodi, nagtataka kayo kung bakit wala kayong nakikitang kasama ako dito. Bali, ako lang mag-isa ang nag-install nito. Bali, ang kasama ko dito is mga hook. Bali, yun ang tagahawak ko. Gumawa ako ng yung welding rod, ginawa kong hook para sila yung mag-handle sa kabilang dulo ng PVC molding o metal parent. Mga kalodi, dito pala sa trabahong ito, kailangan natin isipin parati yung safety natin. Kung kailangan, mayroon tayong goggles na ginagamit, gloves, para iwas tayo sa disgrasya dahil gumagamit tayo ng barina at saka matutulis na bagay. Kaya kailangan natin protektahan ang ating sarili, lalo na ang ating mata. Kaya kung nakikita nyo ang suot ko dito mga kalodi, kung talagang balot na balot tayo, para kahit papaano makaiwas tayo sa anumang mga hindi natin inaasahan. Kaya mga kalodi, lagi natin tatandaan, once na nagtrabaho tayo sa ganitong trabaho, isipin natin parati yung safety para hindi maiwas tayo sa disgrasya mga kalodi. Ayan mga kalodi, naglalatag na tayo ng PVC ceiling panel. Mga kalodi, yung pagkabit pala nito, ang ginawa ko para medyo mabilis,
kinating ko lahat muna yung size tapos salpak ako ng salpak lang. Ang pagkabit pala nito mga kalodi, ibibin natin siya. Uunahin natin yung dulo, i-slide natin. Tapos pagdating sa kabila, ibibin natin sa gitna para pumasok siya. Wag nating pipirsahin masyado kasi baka bumigay yung molding. Pag natamaan, kailangan eksakto pag pinasok natin siya. Pag naglalatag tayo mga kalodi. Mga kalodi, dito palang ginagawa ko, konting tip. Nilalagyan ko siya ng tela yung dulo ng nozzle ng drain natin para kung sakali man hindi natin makontrol, i-slide siya sa PVC ceiling o molding, masusugat siya. Kaya ang ginawa natin mga kalodi, linagyan natin siya ng tela. At least kung dumulas man yung barena nyo o mapasobrahan ang diin nyo, unang tatama yung tela, hindi siya masusugat mga kalodi. Siya nga pala mga kalodi, ang pag-rebit ko pala dito sa PVC ceiling panel ay 2x2. Ang style ko dito mga kalodi is zigzag. Dalawang rebit sa kanan, dalawang rebit sa kaliwa. Kasi ang style ng ang PVC ceiling nito is naglalak naman siya once na pinasok mo na sa isang panel. Kaya kahit tigdadalawa siya is okay naman, safety na siya mga kalodi.
Ayan mga kalodi, natapos na tayo sa pag-install ng PVC ceiling panel natin. Kung napapansin nyo mga kalodi kung bakit yung walling natin is malinis na, glossy siya. Ang ginawa natin dyan pagkatapos ko mag-install ng PVC ceiling panel is nirepaint ko siya mga kalodi. Tapos nagtapkot tayo ng acrylic dyan para matibay yung pintura at hindi siya mag-fade. Dahil ang acrylic is clear gloss siya. Siya ang nag-hold para maiwasan na mag-fade kagad yung pintura natin mga kalodi. Ayan mga kalodi, tapos na tayo sa pag-install ng PVC ceiling panel. Bali 2-story siya na bahay. Tapos kung napapansin nyo mga kalodi is na kung bakit pinturado na siya, tayo rin ang gumawa dyan sa pintura. Bali ang naiiwan dito na trabaho na lang kalodi is yung nasa stair na tas-tas niya. Pag-i-install lang natin siya ng PVC ceiling panel at saka yung roofing niya. Yun na lang mga kalodi ang gagawin dito sa bahay. Sana nag-enjoy kayo mga kalodi sa ating video. Ingat kayo palagi and God bless.